Sa isang malayong barangay sa bulubundukin ng South Upi sa Maguindanao, bawal ang walang kubeta. Bawal rin ang pagtatapon ng dumi ng tao sa kahit saan. Kapag nahuli, pagmumultahin sila ng 1,000 piso. Hindi lamang yan, inuobliga rin ang kada bahay maglagay ng tamang tapunan ng kanilang mga basura. Mga kaibigan, ang lugar na ito ay ang Barangay Lamod na matatagpuan sa bulubunduking bahagi ng South Upi sa Maguindanao. Napakalayo ng lugar. Halos 10 kilometro ang layo nito mula sa poblasyon ng South Upi. Maaari itong akyatin sa pamamagitan ng motorsiklo, ng kabayo, at ng 4-wheel drive na sasakyan. Pero kung maulan, tiyak maglalakad ka paakyat. Sa kabila nito, napanatili ng Barangay Lamod ang kalinisan ng lugar. Kaya nga ba't idineklara ang kanilang barangay na Zero Open Defecation o ZOD ng mga health authorities? Mga kaibigan, alamin sa Bida Specials ang nakaka-inspire na kwento ng mga Tiduray, Moro at Kristiyano sa Barangay Lamod para mapanatiling malinis, maganda at kaaya-ayang komunidad ang kanilang lugar sa episode na may pamagat na Gandang Lamod. Ako si Malu Cadilinya Manar at ito ang Bida Specials. Itinuturing ng Municipal Health Office o MHO ng South Upi na isang geographically isolated and depressed area o GIDA ang Barangay Lamod. Base sa data ng National Statistics Office, abot sa 1,850 ang populasyon ng Lamod. Mahirap ang terrain paakyat sa lugar. Mismong ang public health nurse ng South Upi na si Rebecca Tenorio ay nagsabi na hirap silang pasukin ang barangay. Ang Barangay Lamod po, isa sa mga pinakamalayo o tinatawag namin GIDA. Yung GIDA po, yung Geographically Isolated Depressed Area. So mahirap siyang abutin. So mahirap yung terrain, malayo siya ang daanan, talagang mahirap, malayo siya para sa yung magandang daan. Yun yung tinatawag na mga GIDA. Napapasukan din naman siya regularly through motorcycle, paglalakad, or minsan naman po kabayo ang ginagamit. Aminado ang Department of Health o DOH na dahil sa layo ng lugar, hirap makarating sa mga residente ang ilan nilang mga programa. Noon, kwento ng Rural Sanitary Inspector ng South Upi na si Romel Erese, sa higit 400 mga bahay sa Barangay Lamod, sa 10 lang ang may kubeta. Kaya't mataas ang kaso nila noon ng diarrhea, intestinal parasitism, skin disease at iba pang mga sakit. Actually ma'am, out of 370 households na nandito, only 10 households who passed the sanitation rules and regulation. Karamihan doon ay open pit yung kanilang pagtatay. Ano yung mga sakit na nakukuha pagka walang maliwanag na comfort room? Very high yung morbidity on parasitism, especially on adult and children. Kasama pa niyan yung diarrheal cases, skin diseases sa mga bata. Sa record, sinabi ng midwife ng Barangay Lamod na si Janet Eldra na umabot sa halos 30 ang kaso ng diarrhea sa kada quarter ng taon. At mas mataas kapag tag-ulan. Makita mo sa record mo kung mag-submit ka, diarrhea talaga ang number 1 noon dito. At ilan? Per quarter ko sa una, 30, pero pataas pa po yan minsan. Lalo na kung rainy season, ma'am, kagaya ganito. Kabilang sa mga tinamaan ng diarrhea o pagtatae ay ang anak ng 39 anyos na si Violi Anggong. Nakuha raw ng anak niya ang sakit dahil sa maruming tubig sa bahay kung saan ito nakatira habang nag-aaral.
Isa lang man yung kuan ko anak ko po, ma'am. At nagka-diarrhea din siya. Anong nangyari sa kanya? Kuan man, kay nagakuan man siya, nag-aaral man siya doon sa kuan ginapa kampo ko. Tapos pag-uwi niya, may kuan siya, kay kung dito sa amin, wala man kuan. Nagakampo man doon sa mga ibang bahay. Nagka-diarrhea rin noon ang anak ni Lida Hidas. May kaso ba na nagka-diarrhea yung anak niyo dahil Noon pa, ma'am. Pabalik-balik naman sa health center si Bing Takpan para ipagamot ang anak niya na tinamaan din ng diarrhea. Nagsuka siya tapos pabalik-balik po kami dito sa center. Dalahin ko siya dito. Ang mga kapitbahay naman ni Imelda Villarreal ay madalas ding tamaan ng matinding pananakit ng tiyan dahil sa maruming tubig na iniinom at hindi maayos na sistema ng pagtatapon ng dumi nila. dahil dati ay kahit saan nag-e-evac, ano yung effect? Nagkakasakit mga tao, ha? Nagkakasakit dati-dati. Ang iba, ma'am, nagkakasakit sa sakit sa tiyan. Then, siyempre, marumi. Hindi talagang healthy ang katawan. Mismong ang midwife na si Janet Eldra ay nagsabi na walang disiplina noon ang mga taga-barangay Lamod. Kahit saan nagbabawas sila, maging sa lugar malapit sa pinagkukuhanan nila ng tubig maiinom. At tila hindi iniinda ang posibleng epekto nito sa kanilang kalusugan. Yung pinagkukuhanan nila ng tubig, marumi talaga at iniinom nila yon. Opo, doon sa kinukunan nila ng source ng tubig, sa taas niya may mga bahay doon. Pero iba na ang barangay Lamod sa ngayon. Kung noon mataas ang kanilang kaso ng diarrhea, aba sa ngayon bumaba na. Kung noon lagpas 30 ang kaso ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagtatae o loose bowel movement, ngayon bumaba na ito sa halos 85%. Sa ngayon, ang common na sakit ng mga bata na dinadala sa health center ng barangay Lamod ay yaong dala na lamang ng kanilang pagngingipin. Ito ay batay sa data na hawak ni Eldra. Pero ngayon, since nag-start yung kuan namin last June, bumaba po. Talaga second quarter, bumaba ang kuan ko, diarrhea cases ko. Ang second quarter ko is 5 na lang po. Noon, kwento ni Eldra, pagpasok pa lamang daw niya sa isang sityo, naku, ang baho at panghi ng paligid. Aba ngayon, iba na. Yung wala pa talagang comfort room ang barangay na ito. Actually, kung nagha-house to house ako, meron kasi once a month, meron akong ginagawa na sa isang sityo, puntahan ko yun. So, ang ginagawa ko talaga nahihirapan ako kasi papasok ka pa lang sa sityo nila, masalubong mo na yun amoy kahit na magpunta ka sa tubig. Pero ngayon po, pagpapasok ka na sa kanilang sityo, hindi na din po sila nahihiya na magkuan sa amin na, ma'am, mayroon na kami CR. Ma'am, nandito. Ituro talaga nila sa akin na may CR sila. Kung noon, 10 lamang ang may kubeta sa barangay Lamod, aba sa ngayon, lahat na ng mga bahay o 445 household ang merong malinis na palikuran. Maliban dyan, may mga sariling tapunan na rin ng basura ang mga nakatira sa barangay. Pinatunayan mismo ito ng Rural Sanitary Inspector ng South UP na si Romel Erese. Ako po si Romel Erese ng Rural Health Unit ng South UP. Ang posisyon ko po ay Rural Sanitation Inspector. Isa ang Barangay Lamod sa i-declare namin na zero defecation free. Ang ibig sabihin po ng zero open defecation, lahat ng bahay sa barangay na ito ay mayroong kanyang CR at mga basurahan din, isinalaman din namin para maganda yung development ng community. Ang mga bahay ni na Imelda Villarreal, Bing Takpan, Lida Hidas, Viola Anggong at daan-daang iba pa may mga sarili ng kubeta. Ako po si Imelda Villarreal. Nakatira po sa Sitio Requec, Barangay Lamod, South UP, Maguindanao. Actually ngayon, ma'am, bago ang CR ko kasi siyempre kay yung hukay lang man, ma'am, sa katagalan, mapuno talaga. So pasalamat kay may bagong CR, baon na dumating. So yun ang panibagong CR ko ngayon.
Ako si Bing Takpan at ako ay taga Kipugan po, Sitio Kipugan ito. Dati walang CR ang bahay nyo? Wala po noon, pero ngayon po mayroon na po. Advice po ng official na lahat magawa ng CR po kasi may bagong dating na bowl. Dati hindi kayo naglilinis, ma'am? Dati wala kayong CR talaga? Dati na, ma'am. Pero ngayon na lahat na kami mayroon. Kasi ang ginagawa ko man doon, ma'am, palagi ko ginalinisan, tapos ginalagyan ko ng sabon, pati may tab, may tapos ginalagyan ko ng trapo. So, kumpleto na yon, malinis, may linis siya, tapos may tubig, tapos may tab pa talaga. May sabon pa, tapos may baras din. Maging ang bahay ni Barangay Lamod, Kagawad Rogelio Umando, may palikuran na rin. Kwento niya, dito lamang Marso, dumalo siya sa isang pagsasanay patungkol sa tamang kalinisan. At nitong Hunyo, natapos ang konstruksyon niya ng kanyang kubeta. Pati yung mga CR na pagawa kami, ay yun ang pagsimina namin sa Timanan. Papagawa pa kami ng mga basurahan para hindi makakalayat yung pagtayo ng mga tao. Nang maintindihan raw ng mga taga-barangay Lamod ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kubeta at tamang pagtatapon ng mga basura, hindi na mahirap ipaintindi sa mga kapwa niya Tiduray at sa mga kababayang Moro at Kristiyano ang tungkol dito ayon kay Kagawad Umando. Nagkuhan kami ng mga 2 linggo, yun. Yung pagsabi namin ng paggawa ng CR, automatic sila nagawa. Nagawa sila ng CR, pati yung mga basurahan. Ganito na kataas ang kamulatan ng taga-barangay Lamod kung sa usapin ng water, sanitation and hygiene ang pag-uusapan. At alam nyo ba na sa barangay Lamod, bawal na ang walang kubeta? Ang sinumang mahuhuling nagdudume kahit saan ay maaaring pagmultahin ng malaki. Ito ang nakasaad sa kanilang ordinansa na inakda ni Barangay Lamod, Kagawad Omar Tulundato at ipinasa ng Barangay LGU nito lamang Hunyo. Ang laman po ng ordinansa doon ay kung sino po yung magdudumi sa paligid ay magkakaroon ng multa. Unang-una, kausapin mo na, warning, then the same time, kung hindi na sila madala, magkakaroon sila ng multa ng 1,000 pesos ang bawat mahuli ng barangay official sa aking mga kasamahan. Kwento ni Kagawad Tulundato, ang mataas na kaso ng diarrhea at iba pang mga sakit ang nagtulak sa kanya at sa buong barangay na ipasa ang naturang ordinansa. Pangalawa, napakalayo ng ospital sa kanilang barangay at tiyak kapag may nagkasakit, problema nila ito. Kaya para kay Kagawad Tulundato, bawal magkasakit sa kanilang barangay. Napakahalaga po ang ma-maintain ang kalinisan dito po sa Barangay Lamon pagkat unang-una ay malayo kami sa mga ospital. Kung sakaling magkaroon ng sakit, na iba't ibang sakit nahihirapan din kami kaya pinapaunawa namin sa mga constituent ng aming barangay na panatilin ang kalinisan upang maiwasan ang sakit dito sa Barangay Lamon. Paano ba nagsimula ang lahat? Ano ang ginawa ng mga Tiduray, Moro at Kristiyano sa Barangay Lamod para maideklara ang kanilang barangay na Zero Open Defecation o ZOD? Ang Barangay Lamod sa South UP ang isa sa mga geographically isolated at depressed area na kinilala ng ACF International para maging beneficiary ng kanilang proyektong Water, Sanitation and Hygiene o WASH. Ito ang kwento ni Oscar Cui, ang coordinator ng WASH project ng ACF International. So ang Barangay Lamod noon sa barangay entry pa na ginawa namin together with RHU, ang Barangay Lamod po talaga ay rampant po yung open defecation. 10 lang po ang bahay na mayroong water sealed or may bowl na
na kasilyas dito po sa Barangay Lamod out of 300 household. Ang karamihan po ay open defecation at ang iba naman po ay open pit po yung kanilang CR, yung kumbaga sinatawag nila dito na shot boom. Inamin ni Kui ng ACF International na nahirapan silang kumbinsihin ang taga-Barangay Lamod na baguhin ang sistema nila ng pagtatapon ng dumi sa kahit na saan. Mahirap daw kasing baguhin ang nakagisnan. Mahirap ba silang kumbinsihin, sir? Of course, talagang mahirap kasi it's about behavioral change. So talagang hindi po basta-basta mababago ang nakagisnan ng mga tao. Ginamit na proseso ng ACF International ang Community-Led Total Sanitation o CLTS para ipaintindi sa mga residente ng Barangay Lamod ang masamang epekto ng open defecation o ang pagtatapon ng dumi sa kahit saan. Sa mga NGO health workers, ang CLTS ay ang tinatawag nilang shock and shame. Ibig sabihin nito, na-shock o nagulat ang mga taga-Lamod nang maipaintindi sa kanila ang masamang epekto ng open defecation at nakaramdam sila ng matinding hiya o shame dahil nalaman nilang sila rin pala ang may kagagawa ng mga sakit na nararanasan ng kanilang mga kapamilya at mga kabarangay. So ang naging proseso po ng ginawa natin ay pang-declare natin ng Lamod as Zero Open Defecation Community is yung tinatawag natin CLTS. Itong CLTS po isang proseso na ito po yung proseso na kung saan binabago natin ang kanilang behavior, ang attitude towards yung hygiene at saka yung sanitation o yung kubeta. So yung triggering process, it's about behavioral change, no? Yung tinatawag natin shock and shame, no? Kumbaga pinapakita sa kanila kung ano ang nagiging resulta pag ang isang komunidad o isang bahay o isang pamilya ay walang kubeta at dahil yun nagkaroon po ng behavior changes po dito sa community ng Lamod. Ayon kay Kui, malaki na ang ipinagbago ng Barangay Lamod mula nang magising mula sa matagal na pagkakatulog. Ngayon, ang Barangay Lamod, napakalaki na po ng pinagbago. Ang komunidad po, bata man o matanda, alam na po ang mga proseso at mga paraan para magkaroon po tayo ng mabuting kalinisan sa ating komunidad, sa kanilang bahay, even sa kanilang sarili. Para sa public health nurse na si Rebecca Tenorio, isang malaking inspirasyon sa kanila ang Barangay Lamod. Sa kabila umano ng kanilang sitwasyon, nagawa ng mga barangay official at mga health worker na gawing zero open defecation ang kanilang lugar. Masaya po, masaya, overwhelming po kasi po sa dami po ng paghihirap na ginawa namin na talagang hina-house to house yan sila, pinupukpuk po yung mga barangay health workers, even po yung aking sanitary inspector, yung aking midwife, nagawa po siya. Sa umpisa napakahirap talagang simulan kasi sa ilang household nga ilan lang yung meron 'di ba? Napakahirap talaga siya pero siguro dahil sa dedication at commitment ng mga workers at ng mga volunteers namin, isa sa pinakamagandang accomplishment na nagawa po namin. Nais ni Tenorio na gawing halimbawa ang Barangay Lamod sa iba pang mga barangay sa South Upi at mahihirap na lugar sa Maguindanao para ipursige rin ang kalinisan ng kanilang kapaligiran. Opo, inspirasyon po siya. At lagi ko pong hinahamon yung mga ibang barangay na naturuan na rin sila, nabigyan na rin sila ng tulong ng UNICEF, ng ACF, na kung kaya nga ng Barangay Lamod na ito talagang napakahirap ng lugar, ba't hindi kakayanin ng mga ibang barangays? So napakaano po siya na mas lalo pa po namin pag-ibayuhin yung aming pagbibigay serbisyo sa aming mga komunidad. Maliban sa Barangay Lamod, may 3 pang mga barangay sa South Upi na napili ang ACF International para maging benepisyaryo ng kanilang WASH project sa ilalim ng kanilang proyektong Scaling Up Sustainable and Resilient Basic Sanitation and Improved Hygiene Behavior. Ang proyekto ay pinopondohan ng UNICEF. Kabilang sa mga barangay na ito ay ang Barangay Biarong na ayon kay Engineer Kui ay halos 75% may mga kubeta na. So sa barangay, sa municipality ng South Upi, meron po tayong 4 na barangay na napili sa second cycle na po ito ng Project Cooperation Agreement or PCA, which is yun ang Barangay Lamod, Barangay Biarong, Barangay Bungo at saka Barangay Looy. Sa 4 na barangay na ito, nag-start noong January 2014,
Barangay Lamod po ang nauna nating declare as COD. No, isa sa pinakamabilis na nag-response sa ating layunin na magkaroon maging zero open defecation sila. Sa ilalim ng WASH project ng ACF, 3 ng mga barangay sa kanilang target area ang deklarado ng Zero Open Defecation o ZOD. Ito ay ang Barangay Kinawayan sa bayan ng Arakan, Barangay Sarayan sa President Roxas, Kapwa sa North Cotabato, at ang Barangay Lamod sa South Upi, Maguindanao. Ray, 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 ray. Wani ko'y klo, ray, ray. Fio fo, lingagon, lingagon, masalob ni. Terus rusaro fantanin dan mambu kawa kubem. Ray, ray, ilayay dumarafan. Batay sa pag-aaral, ang kontaminadong tubig maiinom at kakulangan ng maayos na palikuran ang pangunahing sanhi ng diarrhea. Ang diarrhea ay isang sakit na maaari namang iwasan o pigilan. Yun nga lang ang matinding kahirapan sa buhay, kakulangan ng tamang kaalaman at kakapusan sa serbisyong pangkalusugan ng gobyerno ang nagpapalala umano sa sitwasyon. Dito pumapasok ang NGO intervention o ang tulong mula sa ibang mga organisasyon. Sa kaso ng Barangay Lamod sa South Upi, isa ito sa mga napili na target area ng proyektong Water, Sanitation and Hygiene ng ACF International. Mataas ang kaso ng diarrhea sa barangay. Kasama na rito ang iba pang mga sakit na tulad ng intestinal parasitism, skin disease at iba pa. Dati kasi, hindi lahat ng mga bahay sa Barangay Lamod may mga banyo. Problema roon ang open defecation o itong pagdudumi kung saan-saan. Kinailangan pang maglabas ng ordinansa ang barangay para masolusyonan ito. Ang mga walang banyo o kubeta magmumulta ng 1,000 piso. Kaya ngayon, ang lahat ng bahay sa Barangay Lamod meron ng palikuran. Dahil sa pagbabagong ito, idineklarang open defecation free ang Barangay Lamod. Menrugay-gait,